Hindi lang isa kundi dalawa na ang barkong may dala o may dalang krudo ang lumubog sa karagatang sakop ng Bataan. Ang pinakabago dito ay ang namataan sa Mariveles. Pagtitiyak ng Philippine Coast Guard, mahigpit nila itong tinututukan lalo't may naitala ng oil leak sa unang lumubog na barko. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Ryan. Naomi, pipiliting tapusin ngayong araw ng Philippine Coast Guard ang pag-seal sa valve ng lumubog na MV Terra Nova sa Limay, Bataan. Ito ay para masimula na bukas ang paghigop sa laman nitong industrial fuel. Sa isinagawang joint press conference ng NDRRMC at RDRRMC, sinabi ni Bataan Governor Jose Enrique Sandejas Garcia III na 14 na valve pa lang mula sa 24 na valve ang naisara. Sabi ni Garcia na target nila na makapag-siphon na ng 50,000 litro kada araw. Layo nito na Yumi na agad makakuha ng 300,000 litro ng langis mula sa barko para maiangat na ito. Sa pagtaya ng Philippine Coast Guard, aabot sa 50 drum ang tumatagas kada araw ng langis mula sa barko. Mula sa 10 to 14 kilometers, nasa 3 kilometro na lang ang nakikitang oil spill mula sa MV Terra Nova. Pero hindi sinasantabi ng PCG na inanod na sa ibang bahagi ng karagatan ang langis, kung kaya't numipis na ito sa bahagi kung saan lumubog ang barko. North-northeast ang direksyon ng takbo ng oil spill. Itinigil na naman ng PCG ang pag-spray ng dispersant dahil hindi daw ito effective. Gagamit na ng improvised oil spill boom ang PCG para makontain ang pagtagas ng langis. Ang BIFAR, inihahanda na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga maapektuhang mangingisda sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Sa oras na lumalang sitwasyon, maaaring umabot daw sa 11,000 mangingisda ang maapektuhan sa Bataan kung saan naabot sa 83 milyong piso ang mawawalang kita kada araw. Sa Bulacan naman ay maaaring umabot daw sa 8,000 mangingisda ang maaaring maapektuhan ng oil spill at aabot naman sa 63 milyong piso ang mawawalang kita. Habang sa Pampanga naman ay maaaring umabot sa 7.6 million pesos ang maaaring mawalang kita kada araw dahil sa epekto ng oil spill. Samantala, naglagay na ng oil spill boom sa pangalawang motor tanker na lumubog sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Nagsagawa na ang PCG ng initial underwater assessment sa motor tanker Jason Bradley. Inihahanda na ang salvage operation sa lalong madaling panahon. Naomi. Ryan, nabanggit ba kung hanggang kailan naabutin ang paglilinis? Well, ang target ngayon ng Philippine Coast Guard ay makakuha sila ng krudo or yung langis na karga nitong MV Terra Nova sa loob ng 7 araw at pagkatapos nito ay susubukan na nilang maiangat yung barko para tuluyan ng masiphon lahat ng laman nitong industrial oil. Naomi. Yan, isang tanong na lang, may epekto ba sa paglilinis itong lagay ng panahon o yung sama ng panahon? Well, yan yung isang nakaka-apekto talaga no kasi ang hindi basta-basta makapag-dive yung mga divers sa ilalim ng dagat para doon sa pagsisil ng mga valve ng barko na lumubog dahil nga medyo malakas yung alon dahil sa lagay ng panahon. Pero tinitingnan nila kung matatapos ngayong araw at target talaga nilang tapusin ito within this day para bukas ay masimulan na ang paghigop ng langis. Now, maraming salamat Ryan Lesigas.